Medyo marami-rami nga ang order sa atin ngayong araw, kaya naman maraming salamat Lord sa lahat ng blessing na ito at sa mga patuloy po na bumibili sa mga produkto ko. Shoutout nga din pala dito kay Bossing Joshua na lagi kong pinapagdrapan at dito kay Ate Myra na bumili din sa akin ng dishwashing liquid. Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali umaga nga pala, pagkagising ko ay pinakakain ko muna sila ng almusal. Pagkatapos pinapainom ng gamot. Then matutulog na ulit si mama kasi usually talaga hindi siya nakakatulog ng gabi. So madaling araw na tapos kailangan niya munang kumain sa umaga. At sasabayan ko na nga siya ng idlip kahit konti. Tapos magigising ako ng mga bandang alas 10 para mag-asikaso nga ng ipapaprint kong parcel at pati na rin sa pag-aasikaso ng tanghalian namin. Sa ngayon kasi ay wala pa akong waybill printer pero awa ng Diyos ay magkakaroon din tayo at pag nakaipon galing sa mga pinagbentahan ng ating mga product. Kaya habang wala pa ay talaga nagpapabalik-balik muna ako sa printing shop para nang sa ganun ay meron tayong waybill na maidikit sa ating parcel. Tapos ay binigyan ko na nga sila ng tanghalian. Hindi ko na nga na-video yun sa tita ko dahil hindi ko pala na-play yung camera. At inasikaso ko na muna nga dito yung basura. Nakapaglabas na ako nung umaga. Bali ito ay pahabol na lang dahil hindi pa naman lahat nakukuha. Lahat nga ng basura namin ay nilalagay ko muna sa isang malinis na plastic at saka ko lahat isasako. Para nang sa ganon ay hindi naman kalat-kalat at sabog-sabog yung mga basura namin. Pagkatapos bumalik na ako agad sa kusina para naman maghugas ng mga plato. Hanggat may tulong nga sinusulit ko na yung mga paghuhugas ng dapat hugasan dito para hindi na rin naiipon at natatambak. Dahil ako rin naman yung mahihirapan kapag nagkataon. Kaya kahit mahina ang tubig ay kailangan na nating pagtiyagaan. Ang importante kahit papano ay hindi tayo nahihirapan na kumuha ng tubig. Hindi kagaya sa iba na naghahanap pa talaga ng magpag-iigiban. Pagkatapos, napaliguan ko na rin si mama after kumain ng tanghalian. Sinabayan ko na ulit siya ng idlip at pagkagising ko, saka ko na ulit inaasikaso ang pagbabalot nitong mga order sa atin. Hanggat maaari talagang kumukuha ako ng oras para makapagpahinga dahil nga gising ako sa gabi hanggang umaga. Mahirap talaga kapag pipilitin natin yung sarili natin na walang tulog dahil hindi tayo makakapag-focus sa mga ginagawa natin. At heto, may umorder din ng isang cup kaya naman maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo. Tinuloy ko na nga din ang pagbabalot nitong parcel. Kailangan nga kasi ay bago mag alas 5 nakakapagpa-drop na ako para ma-ship na yung mga products. Kaya talagang minamaximize ko yung bawat oras. Pinagsusumikapan ko na magawa lahat ng dapat kong gawin para nang sa ganon ay hindi ako mapendingan o matambakan ng gawain. At heto na nga, ready na yung mga parcel para sa pagpapadrop kupan ko. Bali dalawa kasing shop tong order na to. Kaya naman dalawang drop off station din yung pinupuntahan ko. Sobrang sarap lang sa pakiramdam dahil dati ay halos pasuko na ako sa buhay. Pero dahil tinutulungan ako ni Lord at tinuturuan niya din ako sa mga bagay-bagay na dapat ko pang mas malaman, ngayon mas naiintindihan ko na talaga kung bakit nangyayari yung mga nangyayari sa amin ngayon. Hindi para pahirapan, kung hindi para patatagin pa at maging buo yung desisyon sa lahat ng bagay. Kaya naman kung nakakaramdam tayo ng matinding pagod at lungkot, iiyak lang natin at ibulong natin kay Lord lahat ng hinanakit natin. Nang sa ganung paraan ay gagaan ang bawat damdamin natin. Basta lagi lang natin tatandaan, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Yun lang, maraming salamat po.